Can man become a God? Can God become a man? Yun po ang ating tatalakayin ngayon. Can man become a God? Man was created by God. Genesis 1:26, ang sabi dito, "Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." Ayon po sa Genesis 1:26 na ang Diyos po lumikha ng tao. Pag sinabi po nating Diyos, iba-iba kasi ang tawag sa Diyos sa iba't ibang lugar, iba't-ibang tribo, iba't ibang lahi, iba-iba po ang tawag sa Diyos. Pero ang pagkakaalam ng maraming tao ay meron pong tinatawag na supreme being. Kaya pag sinabi po natin God, nire-refer po natin ito sa Diyos na makapangyarihan. Kaya iba-iba nga ang pangalan sa iba't ibang bansa. Kaya pag sinabing Diyos, we are referring to a natural, supernatural being, a powerful being, a superior being. Yun po ang tinutukoy natin pag sinabi natin God. Nowhere in the Bible that we can read that man will become God someday. Wala po tayong mababasa. Meron pong mga nagsasabi, bakit mayroong text? Halimbawa, Psalms 82 verse 1. Ang sabi po dito, God stands in the congregation of the mighty. He judges among the gods. May nakita po natin yung word na gods. Alam niyo po, ayon sa mga komentary, ang gods na tinutukoy dito, tungkol po ito sa mga rulers o yung po mga matataas na mga tao o opisyal. Kaya yun po ang ibig sabihin noon. Hindi po ito tumutukoy sa na maraming Diyos. Kasi magkakaproblema po tayo. Dahil mismo ang Diyos ang nagsabi din. Sa Bible din, Deuteronomy chapter 6 verse 4, ang sabi ito. No? Titingnan po natin na ang Diyos po ay nag-iisa lamang. Hear Israel, the Lord our God, the Lord is one. Kaya ang Diyos po ay nag-iisa lang. Kaya, hindi pwedeng doon sa Book of Psalms ay mangyayari na marami ng Diyos. Dahil mismo din ang Diyos ang nagsasabi na nag-iisa lang po siya. Meron po mga naniniwala na magkakaroon po ng tinatawag na stages at ang tao po ay magiging Diyos. Halimbawa po ay yung pong mga taong nakaputi, nakasuot ng puti na dalawang lalaki na naglalakad sa kalsada at sila po ay naniniwala, ang teaching nila ay ang tao po ay aabot siya sa stage na kung saan siya po ay magiging Diyos. Yun po ang kailang paniniwala. Kaya ang problema, hindi po natin makikita ito sa Bible. Ang totoo, ang tao ay mamamatay na tao pa rin. Walang mangyayari, walang pagbabagong mangyayari sa kanya. Kaya ang tao po ay nilikha lamang ng Diyos. Kaya hindi pwedeng ang tao po ay magiging Diyos isang araw. Talagang siya ay created being lang ng Diyos. Ang tao po ay pwedeng mag-invento. No? Pwede siyang gumawa ng mga bagay na mula naman sa mga nandyan na o sa mga bagay. Iba po ang Diyos. Kung titingnan niyo ang Bible, ang Diyos po ay lumikha out of nothing. Kaya mula sa wala talaga. Ang tao ay nag-iimbento mula sa meron na. Modify, parang ganun. Kaya iba ang Diyos, iba ang tao. Kaya hindi pwedeng ang tao ay magiging Diyos o mag-evolve as God in the future. Ang tao po ay mamatay na tao pa rin. Yun po ang makikita natin sa Biblia.
Can God become a man? Pwede bang ang Diyos ay maging tao? Ito po ang kini-question ng maraming hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. No? Pwede bang ang Diyos ay maging tao? Yun po ang mga katanungan. Tayo po, ang pinagbabatayan ng ating itinuturo ngayon ay walang iba po kundi Biblia. Wala pa tayong ibang source. Iba-ibang religion ay iba din ang source ng kanilang paniniwala. Pero tayo, ang basis natin ng ating itinuturo ay walang iba po kundi ang Biblia. Kaya, base sa Bible, ang Diyos ba ay pwedeng maging tao? Ayan po ang natin, no? Yan ang katanungan. Can God become a man? Yes. Pwede pong ang Diyos ay maging tao. Magkatawang tao. Bakit kaya pwede? Dahil God is Almighty. Anong ibig sabihin ng Almighty? Ang ibig sabihin ng Almighty, ang Diyos po ay kayang gawin lahat ng bagay. Jeremiah 32:27, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Kaya ito pong sinabi ng Jeremiah, no? Sabi ng Diyos na meron bang imposible sa Kanya? Meron bang hindi niya kayang gawin? Kung titingnan natin ang Genesis, ang sabi ng passage, no? Genesis 1, let there be light, and there was light. Kaya, ayon sa Hebrews, by His word, all things were created. But through His word, ang lahat po ng bagay. Kaya mula sa wala ay nalikha ang tao. Ang lahat ng bagay mula sa wala at lumabas ito. Kaya ang ibig sabihin, ang Diyos po ay makapangyarihan. Wala pong imposible sa Diyos. Sa tao ay maraming hindi kayang gawin. Ang tao po ay limitado lang hanggang kung ano lang ang meron, yun lang po ang kaya niya magagawa. Ang Diyos ay kaya po niyang gawin lahat ng bagay. Walang bagay na hindi po niya kaya. Genesis 18:4, Is anything too hard for the Lord? At the appointed time, I will return to you, according to the time of life, and Sarah shall have a son. Tukol po ito sa pangako ng Diyos na si Sarah ay magkakaroon ng anak, o si Sarah po ay may edad na. Na po siya, lampas na siya sa stage na pwedeng magkaanak. Kaya, imposible na talaga yun. Pero, pangako ng Lord na siya po ay magkakaroon ng anak. At ano po ang nangyari? Sabi ng Diyos ay, sa appointed time, sa takdang panahon na aking sinabi, ay magkakaroon ka ng anak. Nangyari? Yes. Lumabas po si Isaac. Kaya, may imposible sa Diyos? Wala. Lahat po ay kaya ng Diyos. Bakit ba ang Diyos ay kailangang maging tao? Di ba pwede ang Diyos ay Diyos na lang? Huwag na siyang maging tao. Bakit ba kailangan pa niyang maging tao? May mga dahilan po ayon sa Bible. Makikita po natin ang mga dahilan kung bakit ang Diyos po ay kailangang magkatawang tao. Siya pinagkatawang tao. Kaya, ang una po ay God need to have a body like man that He may die to destroy the devil. Hebrews chapter 2:14 hanggang 16 ang sabi dito, in as much then as the children have partaken of flesh and blood, He Himself likewise shared in the same, that through death He might destroy him who had the power of death, that is, the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. For indeed, He does not give aid to angels, but He does give aid to the seed of Abraham. Kaya ano daw po ang sabi dito? Para i-destroy ang kapangyarihan ng demonyo tungkol sa kamatayan. Kaya yun po ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagkatawang tao. Teka muna, bakit ba kailangan magkatawang tao? Kasi ang tao po ang nanakawan ng kanyang karapat-dapat sa kanya. Yung pong eternal life ay nawala sa tao. Kaya kapag ang tao ay nagkasala, wala siyang eternal life. Kaya ito po'y binawi ng Diyos. Dahil ang tao ang naagawan, kailangan tao din ang bumawi. Ang problema, walang perfect na tao. Kaya ang Diyos po ang kusa, no? Para siya ang bumawi mula sa diablo. Ang Diyos po ay hindi pwedeng mamatay. Pero ang tao pwedeng mamatay. Kaya,
kailangan ang Diyos ay magkatawang tao para siya ay mamatay at mag-represent sa tao. Another reason, God need to have a body like man so that He can help us when we are tempted. Hebrews chapter 2:17. Therefore, in all things He had to be made like His brethren, that He might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. For in that He Himself has suffered, being tempted, He is able to aid those who are tempted. Kaya malinaw po sa ating nabasa na dahil si Jesus po ay dumaan sa tukso, siya po itinukso, pero hindi siya nahulog sa kasalanan. Kaya nalampasan niya na overcome ang tukso na ginawa ni Satanas na Matthew chapter 4. Dahil nalampasan niya ang tukso, kaya din niya tayong tulungan para malampasan natin ang tukso na gagawin ng dyablo sa ating buhay. Kaya yun po ang dahilan kung bakit kailangan magkatawang tao ang Diyos. Isa pang dahilan bakit kailangan ang Diyos magkatawang tao. Number 3, God need to have a body like man so that He can sympathize with man because He became a man. Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who can sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Kaya ayon po sa Hebrews 4:15, meron na tayong high priest. What is high priest? Ang ibig sabihin ng priest ay siya po ang mediator. Kaya siya po ang mediator between God and man. Siya po ang nagpapagitan. Sino po yun? Jesus. At itong high priest na ito, ang iba kundi si Jesus, He can sympathize with us. Kaya niya tayong kaya niya tayong maintindihan. Kasi nangyari sa kanya kung paano siya, mababasa natin sa Bible, siya umiyak, namatay si Lazaro. Maraming makikita natin sa Bible na talagang naranasan niya yung pagiging tao. Kaya kaya magsimpatay sa atin kung tayo man ay nahihirapan ngayon, kaya niya tayong isimpatize o tulungan. Kasi alam niya ang ating kalagayan. Number 4, God need to have a body like man so that blood will be poured out. Kailangan pong ang Diyos ay magkatawang tao, kailangan kasi yung dugo. Kasi ang sinabi ng Bible, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Hebrews 9:22. Kaya, ang sabi sa Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Kaya, ang sinabi po dito na meron daw tayong kaligtasan. Tayo po itinubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya, ang Diyos po ay hindi naman pwedeng siya ay bumuhos ang dugo, dumanak ang dugo, umagos ang dugo. Tao lamang ang may dugo. Kaya, kailangan niya magkatawang tao. Dahil yun po ang paraan para mailigtas, matubos ang kasalanan ng tao. Dahil ang dugo ang siyang maglilinis sa ating mga kasalanan ayon sa Hebrews 9:22. Panglima po, God need to have a body like man so that He will die and save us. Kailangan ang Diyos ay magkatawang tao para iligtas tayo mula sa kasalanan at kapahamakan ng impyerno. Romans 5:10. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Kaya, tayo po'y maliligtas sa pamagitan ng kanyang inoffer, ng kanyang buhay, ng kanyang katawan. Kaya, yun po ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagkatawang tao. It's God's love. John 3:16, ito po ang kapahayagan ng Diyos, ang kanyang pag-ibig. Romans chapter 5, pinahayag niya ang kanyang pag-ibig nung tayo po ay makasalanan. Kaya yun po ang dahilan kung bakit ang Diyos nagkatawang tao. Dahil ang Diyos po ay pag-ibig. Siya pinaawa sa atin. Kaya walang pwede magligtas sa tao dahil imperfect ang tao, makasalanan ng tao. Romans chapter 3, verse 10 hanggang 23, makikita natin ang tao po ay nagkasala. Kaya walang perfect. Walang taong perfect. Kahit sino pa po. Kaya ang Diyos po ang nag-offer kanyang sarili, nagkatawang tao, para lamang siya ay mamatay, mapako, dumanak o bumuhos ang dugo para sa kaligtasan ng tao. Can man become a God? No. Can God become a man? Yes.
God bless po sa inyo lahat.